Isda nga yung gustong ulamin ni tatay ngayong araw. Kaya eto, maaga pa lang pumunta na ako ng Talipapa para bumili ng isdang galunggong. Hindi naman niya sa akin sinabi kung ano yung gusto niyang luto dito. Bahala na nga raw ako. Kaya naman agad ko nang hiniwaan itong galunggong at ginupit para maging aesthetic. Walang ganon. Hindi ko lang kasi basta ipiprito tong mga ate. May naisip kasi akong masarap na luto dito. Bali itong binili ko ay kalahating kilo lang since dalawa lang naman kami ngayon ni tatay sa bahay. Matapos ko nga mabiyak itong mga galunggong, inalis ko lang yung laman loob nito, pati yung center stand. Dahan-dahan nga lang pala kayo para hindi sumama yung mga laman. Kaya ako nga inalis yan para hindi na tayo matinik. At ganito nga yung magiging itsura niya. Syempre, hugasan na rin natin dito ng mabuti para mawala yung dugo-dugo niya. After natin tong mahugasan, itabi muna natin. At maghiwa naman tayo dito ng bawang. Pinaghiwalay ko lang muna to kagaya nyo. Tapos ay binalatan. Syempre, para hindi na ako magtagal kahihiwa, ay gagamitan ko na ito ng aking mini food processor. Yung link niyan, ilalagay ko na lang kung gusto mo rin. Maganda nga yan dahil portable lang siya. At dito sa lagay, naglagay lang ako ng suka na kasing asim ng katabi mo. At yung minins nating bawang. At pampalasa, asin, paminta. At saka kaunting MSG. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong gamiting pampalasa dyan. Mix nyo lang mabuti para magkahalo-halo sila. At dahil sobrang asim nga nung suka namin, eto't nilagyan ko nga ng tubig. Kaunti lang naman. Tapos isa-isa ko na rin dito nilagay itong mga galunggong na biniyak natin. At ibababad ko nga ito ng at least 5 hours. Saktong-sakto na yun dahil di naman kalakihan itong galunggong natin at the same time, maninipis lang din sila. Tinakpan ko nga lang ito para maitabi na. Makalipas nga 5 oras, eto na nga ibinabad nating galunggong. Ay grabe mga ating di pa naluluto, ang bango na. At may nakita nga akong gulay dito na patola at talong. Kaya naman naisip ko ilaga na nga ito para naman may gulay yung ulam namin. Hinugasan ko lang at inilagay na nga dito sa lutuan at nilagyan ng tubig sabay isinalang na sa kalan. Pakuluan lang natin ito hanggang sa maluto. At dito sa kabilang kalan, eto sinalang ko na yung pan. Naglagay na nga ako dito ng mantika para uminit na. At nung medyo mainit na, inilagay ko na dito yung mga galunggong. Ingat lang dahil nananakit yan. At sa pagluto nito mga ate, nakadepende na sa inyo kung ano yung danes na gusto nyo. Sa akin ganito, golden brown. Grabe no, kulay pa lang nakakatakam na. At luto na nga rin yung nilaga nating talong at patola. At eto na nga yung daing nating galunggong at nilagang gulay. Syempre, masarap yan kapag may kaparis na sausawang suka na maanghang. Grabe, ang healthy naman ng ulam natin ngayon. So, paano mga ate? Tara, kain na tayo. At unang kagat, first bite. Narinig nyo ba yon? Sobrang crispy. At talaga namang ang sarap. Dito, naghati na nga kami ni tatay sa ampalaya. At syempre, sa talong na din. Saktong-sakto pa nga mga ate, may tirang gulay kami dahil pirito nga yung ulam natin. At dito mga ate, hindi na rin kayo magtitini. Wala na rin itatapon dahil kain lahat hanggang buntot. Grabe, ang sarap nga ng kain namin dito ni tatay. Masarap din pala idaing itong mga galunggong. Tapos itong ampalaya namin, napakatamis talaga.